Narito na ang mga nag-trending na kwento sa mundo ng social media. Aspi na takot sa langaw, kinaliwan ng netizens. Lalaki hulikam na hinahampas ng bakal ang isang pusa sa Pasig City, kinasuhan. Isang sikat na multinational coffee house, pinagbabayad ng $50 million matapos masunog ang balat ng isang customer. Sanggol sa Taiwan, pinutulan ng mga daliri sa paa dahil sa paso mula sa naiwang bukas na hairdryer. Binata, pinatay ang sariling ina matapos manong ma-inspire sa isang Netflix murder documentary. At sa trending showbiz balita, Gal Gadot kinawara ng stars sa Hollywood Walk of Fame. At Olivia Rodrigo, Sabrina Carpenter, Cat's Eye, magpe-perform sa Lollapalooza 2025. Sure kung lahat ng kwento o viral video ay hindi umaabot sa wall mo. At mga trending na hindi mo akalain, yun pala ang totoong kwento. Kasama mga follow-up na ginawa namin sa mga post na humahakot ng mataas na views, comments at shares. Kasama ang buong grupo ng TNVS, Trending and Viral Show. Kami ang kukumpleto ng buong kwento. Ako po si Angelica Cosme at ito ang TNVS. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating unang trending story, labis na lang ang tuwa ng netizen sa viral video ng aspi na ito. Makikita kasi na sa kabila ng kanyang laki at sigla, simpleng insekto lang pala ang magpapatiklop dito. Walang iba kundi isang langaw. Ang reaksyon ni Kika, sama nating panoorin sa trending report ni Millie Borja. Sa karamihan, ang langaw ay isang karaniwang insekto lang. Ngunit para sa aspi na si Kikay, ito ay isang kaaway na dapat iwasan. Isang nakakaaliw na video kasi ang nag-viral sa social media kung saan makikita ang 2 taong gulang na aspi mula Dasmariñas, Cavite na nagtatago sa likod ng unan sa tuwing may makikitang langaw. Ayon sa kanyang fur parent na si Beng Aquino, mula pa nung tuta si Kikay, takot na raw ito sa langaw. Tuwing makakakita ng isa, agad itong tatabi sa kanya para magtago na animoy may paparating na malaking peligro. Hindi lang una ng pinagtataguan ni Kikay, kung minsan, nagtatago ito sa likod ng pinto o kaya naman ay lumilipat ng kwarto. At sa kabila ng kanyang laki at sigla, hindi ito lumalaban at hindi rin aalis sa kanyang pinagtataguan hanggat hindi nakikitang napatay na ang insekto. Dahil sa kanyang kakaibang ugali, agad nakahatak ng libu-libong views, likes at comments ang video ni Kikay. Maraming netizens din ang napatawa at nakarelate sa takot ng aspin sa maliit na insekto. Para sa DZRH TV, ito si Millie Borja, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Para sa ating next viral story, kuha sa CCTV ang isa umanong insidente ng pagmamalupit sa isang pusa sa Pasig City. Nakita kasi ang isang lalaki na pinaghahampas ng bakal ang naturang hayop, dahilan para sampahan ito ng kaso. Ang karampatang parusang haharapin ng may sala at tutukan sa trending report ni James Galange. Huli sa CCTV ang isang residente ng Pasig City na inampas umano ng bakal ang isang pusa na pabang-may-ari umano ng kanyang kapitbahay na si Celine. May kita sa video kung paano nangisay sa sakit ang fur baby na napadaan lamang at tila napagbuntungan pa ng galit ng lalaki. Kalaunan, pumanaw rin ang naturang pusa at isinilid pa ng suspect sa trash bag bago niya ito itapon. Kaya naman, hustisya ngayon ang panawagan ni Celine para sa kanyang pusa na agad rin itong idinulog sa Philippine Animal Welfare Society o PAWS para magsampa ng kaso. Ayon kay Celine, ilang araw nang hinahanap ng kanyang mga kuting ang kanilang ina na kamakailan lamang ay nanganak sa 3 maliliit na pusa. Kaya naman, post na ang kusa naglakad ng kaso na isinampa sa Office of the Prosecutor ng Pasig na may paglabag sa Republic Act 8485 o ang Animal Welfare Act. Dahil dito, maaaring makasuhan ng suspect at maaaring makulong ng 1 hanggang 2 taon o magbayad ng multa na aabot sa 100,000 piso mula sa akto ng torture o pananakit sa pusa. Samantala, magugunit ang dati ng pinaalalahanan ng PAWS ang publiko na magsampa ng kaso matapos ang sunod-sunod na insidente ng pagmamalupit sa mga hayop.
upang maiwasan ang patuloy na pag-ulit ng ganitong klaseng insidente. Para sa DZRH TV, ito si James Galange, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ating next trending story, milyong-milyong halaga ang dapat bayaran ng isang sikat na multinational coffee house sa isa nitong customer. Yan ay dahil sa aksidenteng nangyari habang bumibili ito sa isang branch sa Los Angeles, California. Ang lalaking customer kasi, nasunog ang balat dahilan para umabot sa $15 million ang kabayaran sa kanya ng naturang establishmento. Ang mga detalye at buong pangyayari ihahatid ni Rose Babiera. Bibili lamang sana ng inumin ang isang customer sa isang branch ng sikat na multinational coffee house nang masangkot ito sa isang aksidente. Bunsod umano ng kapabayaan ng isang staff. Ito ang laman ng reklamo na inihain ni Michael Garcia sa California Superior Court. Kwento niya, bumili siya sa drive-thru sa isang branch ng Starbucks sa Los Angeles, California. At nang kukunin na niya ang order sa bintana ng drive-thru, tumapon ng mainit na tsaa na iniaabot ng barista. Dahilan para mapaso at malapnos ang balat nito sa hita at magtamo ng nerve damage sa kanyang ari. Giit ng customer, hindi raw maiging na siguro ng barista na nakasecure ang mainit na inumin sa take-out tray, kaya agad itong tumapon nang iabot sa kanya. Aniya, pangunahing responsibilidad ng mga staff ng coffee house ang kaligtasan na hindi natupad ng barista. Bilang kababayaran sa pinsala sa biktima, nagdesisyon ang jury na pagbayarin ng danyos ang kumpanya. Naatasan itong magbayad ng $50 million kay Michael o nagkakahalaga ng halos 3 bilyon sa Philippine peso. Ayon sa abogado ni Michael, ang hatol na ito ay para mapanagot ang malaking kumpanya sa kapabayaan nito sa pagpapanatili ng kaligtasan ng mga customer at pag-ako na rin sa responsibilidad na ito. Plano namang umapela ng Starbucks sa naging hatol na ito ng jury. Pahayag ng Director ng Corporate Communications ng kumpanya na si Jassy Anderson, nakikisimpansya sila kay Garcia, ngunit hindi ito sang-ayon sa desisyon ng korte na ang kanilang kumpanya ang may kasalanan sa naganap na insidente. Dagdag pa niya, sobra-sobra ang hinihinging kabayaran mula sa kanila. Tinapos nito ang statement sa paniniguro na pinanghahawakan ng kumpanya ang highest safety standards sa lahat ng store nito, kabilang na ang paghahawak ng mga maiinit na inumin. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sa ating sunod na istorya, paalala sa mga magulang maging alerto po sa pag-aalaga ng inyong mga anak. Kalunos-lunos kasi ang sinapit ng isang sanggol sa Taiwan nang mapilitang putulan ng 3 daliri sa paa dahil sa naiwanang bukas na hairdryer. Dahil sa naiwang bukas na hairdryer, napilitang putulan ng baby girl na ito mula sa bansang Taiwan ng 3 daliri sa kaniyang paa. Ang naturang hairdryer kasi na ginagamit ng kaniyang ina upang matuyo ang kama ay naiwang nakabukas dahil sa nakatulog ito. Tumagal ng halos 3 oras na nakabukas ang hairdryer na nagresulta sa severe burns sa mga binti ng baby o 15.5% ng kaniyang katawan. Agad namang dinala sa ospital ng ina na may apelidong Wu ang kaniyang anak. Ngunit sinabi ng doktor na malubha ang natamong tissue damage kung kaya napilitan silang i-amputate o putulin ang 3 daliri nito. Dahil sa amputation, sinabi ng otoridad na maaapektuhan daw ang abilidad ng sanggol na makalakad. Nangyari ang insidente noong 2023 pero noong Lunes lamang March 10 ay napanagot ang ina na magbabayad ng multang 150,000 new Taiwan dollars at 5 buwang pagkakakulong. Ayon sa ina ng sanggol, nakatulog umano ito dulot ng gamot nito para sa postpartum depression at walang intensyong mapahamak ang kaniyang anak. Aniya, iniwan niya raw ang dryer sa low setting at inakala na hindi ito makapagdudulot ng matinding burns lalo't inilayo naman daw niya ang kanyang anak. Ngunit iginiit ng judge na nagkaroon pa rin ng negligence sa parte ng ina na hindi raw gumawa ng preventive measures para maiwasan ang aksidente. Samantala, isa naman ang postpartum depression sa mga isyong panlipunan na kinakaharap ng Taiwan kung saan tumaas ng 20% ang mga kababaihang nagkakaroon nito.
Para sa DZRH TV, ito si Rovic Manuel. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating next trending story, patay ang isang ginang nang saksakin ito ng kanyang 15 anyos na anak na agad namang isinuko ang sarili sa mga otoridad. Pag-amin ng binatang suspect, nabuo raw nito ang planong patayin ang kanyang magulang matapos ma-inspire ng isang sikat na Netflix murder documentary. Ang mga detalye tinutukan ni Arnold Herrera. Nang dahil sa isang murder documentary, pinukpok ng dumbbell sa ulo at sinaksak ng 15 anyos na binata na si Reed Galinsky ang kanyang ina. Natagpuan ito ng mga polis sa kanilang tahanan na tila wala sa sarili, may hawak na kutsilyo at tila umamin sa di umunay krimen na kanyang ginawa. Pag-amin ni Galinsky, depressed ito bago gawin ang karumal-dumal na krimen. Ginawa daw niya ito dahil sa pain o sakit na kanyang nararamdaman na inspired ng isang eksena sa Netflix murder documentary na The Menendez Brothers. Tampok dito ang kwento ng magkapatid na Lyle at Eric na nakulong matapos patayin ang kanilang mga magulang. Lumabas din sa investigasyon na uminom pala ito ng anxiety pills at nang gabing paslangin niya ang kanyang ina ay nakainom ito ng aabot sa 9 na pills. Batay sa pulisya, maging ang tatay ni Galinsky ay papatayin din sana nito pero nagkataon na wala daw itong mahanap na malaking martilyo na ipampupukpok sana nito. Lumabas naman sa autopsy na nasawi ang ginang matapos magtamo ng internal bleeding na nagresulta mula sa multiple force trauma. Nahaharap naman sa kasong first-degree intentional homicide si Galinsky. Para sa DZRH TV, ito si Arnold Herrera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. At sa ating trending showbiz balita, isa na namang personalidad ang ginawaran ng star sa tanyag na Hollywood Walk of Fame. Walang iba kundi si Wonder Woman star Gal Gadot. At film pop star Olivia Rodrigo, kabilang sa headline performer sa Lollapalooza 2025. Girl group Cat's Eye na kinabibilangan ng Pinay singer na si Sofia La Forteza, magtatanghal din. Ang iba pang detalye tutukan sa showbiz report na ito. Mayroon na ring star sa tanyag ng Hollywood Walk of Fame ang aktres na si Gal Gadot. Kasama ng Wonder Woman star ang kanyang mister at 4 na anak sa naturang unveiling ceremony. Ito na ang ika-2,804 na bituin sa world-famous landmark sa Hollywood Boulevard. Paglalarawan nga ng aktres, beyond everything she ever imagined, ang naturang career milestone na hanay ang kanyang pangalan sa mga legend na kanyang tinitingala. Ang star anya na ito ang patunay sa kanyang years of hard work and passion. Nito ang March 19, sinimula ng ipalabas sa mga sinihan sa bansa ang live-action adaptation ng Disney's Snow White kung saan ginagampanan ni Gal Gadot ang role bilang the Evil Queen. Samantala, sa iba pang balita, kabilang sa headline performer sa Lollapalooza 2025 ang Filipino-American pop star na si Olivia Rodrigo. Dito kasama rin ng driver's license singer ang espresso hitmaker na si Sabrina Carpenter. Pero hindi pa rin natatapos ang hashtag Pinoy Pride sa Lollapalooza dahil kasali rin sa mga magtatanghal ang multinational girl group Cat's Eye na kinabibilangan naman ng Pinoy artist na si Sofia La Forteza. Para nga sa 6-member girl group, dream come true ang naturang opportunity na makapag-perform sa Lollapalooza na nakatakdang ganapin mula July 31 to August 3 sa Grand Park sa Chicago. Isa na namang episode ng mga nagpa-wow, kinagiliwan at iba't ibang mga insidente ng mga nag-viral na kwento ang ating napanood. Kaya naman kung meron din po kayong mga katulad na istorya ay i-share nyo na yan sa ating comment section o kaya naman itag nyo rin kami sa TikTok at DZRH News. At yan ang mga kwento sa likod ng mga nag-viral na video kasama ang buong grupo ng TNVS Trending and Viral Show. Assignment po namin na kapag may nag-trending, aalamin, bubuuin at i-follow up namin ang mga detalye. Para kapag nakita mo ang viral video na may nag-share, ikaw na ang magdagdag ng mga impormasyong nalaman mo sa TNVS Trending and Viral Show. Mula sa kauna-unahan sa Pilipinas, DZRH, ako po si Angelica Cosme. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino.